Ay, naku po. Nakakuha na naman ng basura. Itong mga to, sabi ko na nga ba, wag na magtatapon ng basura dito eh. Si Logan ang tumira nito. Kanina nakakawala kasi si Logan. Ngayon ko palang pinakawalan itong si Sol. Shh, libet! Ang baho ng ano. Panis na champurado. Ay, grabe. Ito guys, no? Ay, libet. Ala, ba't may parang sugat si si Sol sa tenga? Come here, Sol. Ala, ano kaya yun? Nakagat kaya ni Logan yon? Ano nangyari sa tenga mo? Huy. Ano nangyari dyan? Hindi ka dito. Ay, shuckers. Teka. Ano nangyari dyan sa tenga mo? Sugat. Bira. Nilinis ko yung tenga ni Sol. Tapos pinakawalan ko lang kasi inugasan ko naman yung basa na nilinis ko sa kanya. Tapos tumiretso na naman dito at kinakain ito. Baka masira na naman yung tiyan nun. Linisin ko muna. Kaya kanina, alam nyo, mayroon nag-comment doon sa isang post ko about ano yun? Dogs preferring table food kesa sa kibble. May nag-comment doon, nakalimutan ko yung pangalan niya, na kaya daw ganon kasi instinctively ang mga dogs daw alam nila na hindi sila masaya sa kibble at mas healthy sa kanila daw ang raw meat feeding. So apparently fan siya ng raw meat feeding or baka nagbebenta siya ng raw meat feeding. So kung ang pagbabasihan pala ay yung instinct ng mga aso, kung ang pagbabasihan ay kanilang mismong choice at hindi na tayo makikialam, kagaya ng kanyang argument, abay, basura ang pipiliin nila kesa sa SDN or kahit anong kibbles, mas gusto nilang basura kasi mas siguro palatable sa kanila, mas mabango ang basura at mas masarap sa bibig, kaya yan ang pipiliin nila. Kaya kung tama yung argument nung nag-comment kanina, abay basura na lang ipakain natin sa mga aso natin. Just like ito, si Adam, kapag siya ang papipiliin, if it were up to him, puro McDonald's lang kakainin yan. Oo, chicken o kaya burger. Syempre, tinuturuan ko ng mabuting nutrition itong si Adam para maging healthy siya buong buhay niya. Ay, madumi dito. Anong tinuturo ko sa'yo dapat kainin? Vegetables. Vegetables. And ano pa? Yun. Fruits and vegetables, di ba? Mga fresh fruits and fresh vegetables. Kasi yun ang angkop sa mga tao. Sa mga dogs, kasi mas gusto nila minsan basura. Kaya hindi naman ibig sabihin, yun ang tama. So, wag natin iasa sa sariling instinct sa mga dogs natin ang decision kung anong ipapakain natin sa kanila. Gamitin din natin utak natin bilang mga tao. Kasi syempre yung mga dogs, nagre-rely lang sila sa instincts nila, yung pang-amoy nila, yung kung ano yung sa tingin nila mabango. Teka, i-rinse ko ito. Kung ano sa tingin nila ang mas exciting tikman, wag naman natin bigyan ng basura. Kasi syempre, pagkakain ng basura, hindi naman masustansya ang basura. Masustansya siya in a way. Meron siya makukuha mga konting nutrients, okay naman. Kaso, marami rin makukuha mga toxins, bacteria, kaya ayan, magkakaroon na naman problema to si Sol sa dumi niya mamaya, I'm sure, almost. Pero ayun, I'm just making a point na hindi natin dapat iasa. Kasi yung iba gusto na, kasi ayaw ng dog ko yung SDN, mas gusto niya, ayaw niya ng mga dog food. Mas gusto niya yung mga table food, niluluto ko. Hindi ibig sabihin yun ang mas maganda. Okay? Just like yung basura. Ayan, pumasok na si Sol dito, si Logan kinulong ko, at nagsimula na naman kasing umulan. So, tungkol dun sa sugat na nakita ko sa tenga niya, nandun pa rin sa mga area na may tahi. Hindi naman siya kinagat ni Logan or anything. Nandun sa area ng tahi niya, nung in-earcrop siya, kasi nung dumating yan dito si Sol, yung naka-earcrop na po yan. Parang bagong earcrop pa lang siya. Tinanggal ko naman yung mga sutures, pero dun sa area ng suture niya, I think baka may naiwan dun sa loob or di ko alam kasi maaaring na-infect yung yung area na yon.
So, merong parang nagkaroon doon ng pamamaga. Nilinis ko na lang. Wala namang stitches eh. Wala namang sutures. Alam ko, natanggal ko yung mga sutures na yon. Pero, ayun, namamaga siya and nagyan ko na lang muna ng betadine. Okay, so yun lang muna ang update natin for this morning, Sunday, July 27 ba? Ayan, naka-betadine na siya. Yun.